Okay, isang tanong para sa inyo. Mapaparusahan ka pa rin sa isang krimen, halimbawa sa droga, kahit na parang may mga sablay, mga pagkukulang sa proseso ng pag-aresto sa iyo. Gaano ba ka-critical yung bawat akbang lalo na sa paghandle ng ebidensya? Yan ang tatalakayin natin ngayon gamit ang isang medyo nag-viral na kaso sa Korte Suprema. Susuriin natin yung kaso ng People of the Philippines versus Danilo Garcia Miranda. GR number 218126 na lumabas yung desisyon noong July 10, 2019. At itong pag-uusap natin galing mismo sa mismong desisyon ng Korte Suprema. Ang misyon natin siyempre, intindihin yung mga pangyayari, ano ba yung naging hatol sa baba, sa RTC at CA, tapos ito yung pinakaimportante. Bakit binaliktad ng Korte Suprema? Ano yung mga nakitang pagkakamali, lalo na dun sa tinatawag na chain of custody. Sige, umpisahan natin. Ano ba yung kwento? Base sa prosekusyon, April 14, 2010 daw to nangyari. Oo, tama. May buy-bust operation sa Parañaque, laban dito kay Danilo Miranda. Yung poster buyer daw si PO3 Fernan Akbang. Siya yung nagpanggap na bibili. Oo, nakabili raw ng isang sachet ng shabu, 0.14 grams lang to, gamit yung marked money. Tapos nung naaresto na si Miranda, dinala daw siya sa bahay niya, malapit lang daw mga 8 hakbang lang daw mula sa kalsada. Ah, malapit nga. Tapos doon, pinakuha yung laman ng bulsa. At doon daw nakuha yung isa pang sachet, medyo mas marami, 0.24 grams. So, 2 sachet na nakuha, theoretically. Oo. Tapos yung inventory at pagmamarka, doon na rin ginawa sa bahay. Ang testigo raw na nandun, isang barangay tanod, si Romero Cantojas. Tapos dinala sa crime lab, ayun, nag-positive sa shabu. Importante rin siguro i-note dito yung version pa rin ng police na may koordinasyon daw sila sa PDEA. Meron daw pre-arranged signal yung pagkamot sa ulo nung poster buyer. Yung kay PO3 Akbang? Oh, yun nga. Tapos si Puuto Domingo Julaton daw yung backup at siya rin daw yung nakuha nung marked money mula kay Miranda. So parang ang dating, kumpleto yung operation nila. Okay, pero syempre, may kabilang panig. Si Miranda, ano sabi niya? Todo tanggi, frame up daw. Yun ang karaniwang depensa, di ba? Oo, sabi niya bigla na lang daw pumasok yung mga pulis sa bahay niya. Naghahanda daw siyang magpakulay ng buhok noon Ah, ganun ba? Tapos, tinaniman daw siya, may pouch daw, kinuha yung 2 sachet doon, tapos pinupusasan siya agad. Walang warrant. Kinunan pa raw ng picture. Yung tanod daw, dumating lang pinapirmahan ng papel, tapos umalis din daw agad. Mabilis lang. Meron siyang mga testigo para suportahan yung kwento niya. Yung 2 anak niya, sina Estrelito at Melanie. Pati yung magkukulay sana nung buhok niya, si Cherry Peña. So may corroborating testimonies siya. Oo, akiuwi lang yun. Nag-file pa siya ng reklamo sa pleb laban sa mga pulis. Ah, sa People's Law Enforcement Board. So talagang lumaban siya sa proseso. Malinaw na ang depensa niya ay unang-una, frame up, tapos yung mga irregularidad, yung mga sablay sa pag-aresto at pag-inventaryo. Nabanggit pa nga raw sa apela niya na nasuspende yung mga pulis ng PLEB dahil dito sa kasong to. Wow, okay. So may basehan pala yung reklamo niya at least sa level ng PLEB. So, anong nangyari sa korte? Sa Regional Trial Court, RTC Branch 259, na-convict si Miranda guilty sa Section 5, Illegal Sale at Section 11, Illegal Possession ng RA 9165. Grabe yung parusa dyan. Oo, mabigat. Habang buhay na pagkakakulong plus 500,000 pesos multa para sa Section 5. Tapos, 12 years and 1 day hanggang 17 years and 4 months plus 300,000 pesos multa para sa Section 11. Talagang life-changing pag na-convict ka dyan. Tapos, umakyat sa Court of Appeals, yung CA. Anong sabi ng CA? Kinatigan nila yung RTC. Guilty pa rin. Ginamit nila yung presumption of regularity. Yung palaging sinasabi na pag pulis, inassume na tama yung ginawa nila. Exactly. Na ginawa nila yung trabaho nila ng maayos. Dito na ngayon papasok yung Korte Suprema. Kasi umapela ulit si Miranda, di ba? Ang naging tanong ngayon sa SC,
Napatunayan ba talaga ng prosekusyon beyond reasonable doubt yung walang kaduda-duda na nagkasala si Miranda? Lalo na, at ito yung key, kung isasaalang-alang yung pagsunod sa chain of custody rule, yung Section 21 ng RA 9165. At ang ending, ano ang hatol ng Korte Suprema? Binaliktad lahat. Acquitted si Miranda. Acquitted. Teka, grabe yun ha. Convicted sa RTC, affirm ng CA, tapos pagdating sa SC, absuelto. Bakit? Ano yung nakita nila? Ito na yung exciting part. Ang pinakaugat talaga, seryosong paglabag dun sa chain of custody rule. Maraming butas. Okay, isa-isayin natin. Ano yung mga butas na yon? Unang-una, dun pa lang sa simula, yung pagkumpiska, pagmarka, inventaryo, ayon sa Section 21 ng batas, yung version na applicable nung time na yon, dapat yung physical inventory at photographing gagawin sa harap ng akusado o representative niya, isang taga-media, isang taga-DOJ, and isang elected public official. Dapat andun silang lahat. Apat na klase ng tao dapat. Akusado, media, DOJ, elected official. Oo, pero sa kasong to, silo lang ang andon. Yung barangay tanod lang. Yung si Cantojas. Pero teka, hindi ba public official din ang tanod? Parang ganun. Hindi siya kasama sa enumeration ng batas. Ang sinabi ng batas, elected public official. Ang tanod, appointed lang yan usually, at hindi siya specifically binanggit sa Section 21. At ang mas malala pa, hindi man lang naipaliwanag ng mga pulis kung bakit wala yung tatlong required witnesses. Wala silang pinakitang earnest effort man lang para makakuha ng media, taga-DOJ o elected official. So, hindi lang basta wala, hindi rin nila sinubukan o pinaliwanag kung bakit wala. Malaking issue pala yun. Sobra. Kasi yung presensya ng tatlong yun yung safeguard para masiguradong hindi tinaniman o pinalitan yung ebidensya. Kung wala sila at walang paliwanag, malaking duda na agad yun sa integridad ng ebidensya. Okay, so malinaw yung sa unang yugto. May iba pa bang butas? Meron pa. Yung sa ikatlo at ikaapat na yugto naman, ito yung pagtatransfer ng ebidensya papunta sa forensic chemist, tapos papunta sa korte. Ano yung problema doon? Nagkaroon ng stipulation. Ito yung kasunduan na hindi na itetestify yung chemist si Inspector Manggalip. Okay lang naman mag-stipulate pero dapat kumpleto. Anong kulang sa stipulation nila? Kulang ng mahahalagang detalye. Hindi nakalagay sa stipulation na 1. Natanggap ba ng chemist yung ebidensya na maayos ang marka, silyado at buo? 2. Nireseal ba niya yung ebidensya pagkatapos niyang i-examine? 3. Nilagyan ba niya ng sarili niyang marka? Yan yung mga importanteng detalye na hinahanap, based na rin sa ibang kaso tulad ng People v. Kabuhay. So parang shortcut na stipulation na hindi kumpleto yung laman. Parang ganun nga. At bukod pa doon, wala ring testimonya kung paano iningatan, saan tinago, at paano dinala yung droga mula sa crime lab papunta sa korte para i-present as evidence. Isa pang malaking gap yon sa chain of custody. Grabe, ang dami palang procedural lapses. Mula simula hanggang dulo, parang may mga tanong. Oo, at dahil nga sa mga sunod-sunod na paglabag na to sa Section 21, sabi ng Korte Suprema, nagkaroon ng matinding pagdududa. Hindi na sila sigurado kung yung shabu na nasa korte ay yun din talagang nakuha kay Miranda. Na-compromise yung mismong identidad at integridad ng ebidensya, yung corpus delicti. At yung presumption of regularity na ginamit ng CA. Binasura ng SC. Sabi nila, yung presumption na yan, natatalo yan kapag may malinaw na ebidensya na hindi nasunod yung mga mandatory procedures na nasa batas. Hindi pwedeng presumption lang ang manaig laban sa konkretong ebidensya ng kapabayaan. Malinaw na malinaw. So, ano yung mga pinaka-importanting aral o takeaways na makukuha natin dito sa kaso ni Miranda? Ito, ilang mahalagang puntos. Una, chain of custody sa Section 21 ng RA 9165. Sobrang kritikal ang mahigpit na pagsunod dito. Hindi ito basta-basta, yung pagmarka, inventaryo, litrato, kasama yung mga tamang testigo, importante lahat yan para mapanatili yung integridad ng ebidensya at maiwasan yung tanim ebidensya. Gets? Hindi lang forma, kundi proteksyon talaga. Tama. Pangalawa,
corpus delicti sa droga. Yung mismong droga ang katawan ng krimen, kailangan mapatunayan beyond reasonable doubt na yung drogang nasa korte ay yun talaga ang nakuha sa akusado at hindi nagalaw o napalitan. Okay. Pangatlo, yung saving clause. Meron namang probisyon sa IIR ng RA 9165 na pwedeng palusutin yung hindi pagsunod sa Section 21 kung may justifiable grounds at napanatili pa rin ang integridad ng ebidensya. Pero kailangan itong patunayan ng prosekusyon, hindi ito automatic excuse. So, may leeway, pero dapat may mabigat na dahilan at prueba pa rin. Oo. Pang-apat, yung stipulation sa forensic chemist. Kung gagamitin ng stipulation, siguraduhin kumpleto ang detalye. Yung pagtanggap, pag-handle, pag-reseal, pagmarka, lahat yan dapat nandun, gaya ng sabi sa People v. Kabuhay. Hindi pwedeng basta, okay na, tinatanggap na namin. Hindi pwede. At panglima, yung presumption of regularity. Tandaan natin, presumption lang yan. Pwede itong mapabulaanan. Kapag may ebidensya ng hindi pagsunod sa batas, talo ang presumption. So, ang bottom line talaga para sa ating mga listeners, yung kaso ni Miranda ay isang malakas na paalala kung gaano kahalaga ang bawat hakbang sa legal na proseso, lalo na sa mga kasong may mabigat na parusa tulad ng droga. Kahit mukhang successful yung buy-bust sa simula, kung pumalpak sa pag-handle ng ebidensya ayon sa batas, akwital talaga ang resulta. Mahalagang tanong para pag-isipan ninyo, mga tagapakinig. Alam natin na mahigpit yung chain of custody rule, pero sa kabilang banda, may mga practical challenges din ang mga pulis natin sa field, di ba? Yung oras, yung panganib, yung layo ng lugar. Totoo yan. So ang tanong, paano kaya mababalanse ng mga alagad ng batas yung effective na kampanya laban sa droga habang sinisigurado rin na nasusunod yung mga proseso para maprotektahan yung karapatan ng akusado? Masyado na bang mahigpit yung batas natin ngayon o ito lang talaga yung paraan para siguradong walang abuso at mapapanatili yung tiwala sa sistema ng hustisya? Isang malalim na tanong nga yan. Ano kaya ang masasabi ninyo dito? May mga komento ba kayo, tanong o sariling pananaw? I-share nyo naman sa amin. At kung naging kapakipakinabang sa inyo itong ating paghimay, pakisave na rin po para mabalikan ninyo. Para sa mas marami pang ganitong malalimang pagtalakay sa mga importanteng kaso, mga issue at kaalaman na makakatulong sa inyong pagiging well-informed, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na pag-uusap,